Talia's POV. Dinala ko ni Kuya Simon sa isang kumbento. Kakilala niya na mamahalang madre doon. Sa unang tingin mo pa lang napakasungit na, ngunit mali. Napakabait nito. Si Mother Ada. Halos 2 linggo na ako nakatira dito. At katulad nga ng hiniling ko, isang tahimik at matiwasay na pamumuhay. Marami ang sariwang mga bulaklak na pinipitas lamang namin sa bakuran na siyang itinanim lang din. Hindi pa nga ako gaano nagtatagal ang mga dahon, bulaklak at katawan ng ilang puno at halaman. Napabuntong hininga ako. Paano naging toxic ang lahat ng natural na pabangong nagawa ng tinatayo kong kumpanya? Nalulungkot lang ako. Ayoko mang alamin ang takbo ngayon ng negosyo kong yun kahit palaging binibisita ako dito ni Kuya Simon. Hindi ko magawang itanong kung kamusta na ang usad ng kaso. Kinausap ako ni Kuya Simon ay priority ko muna ang aking kalusugan kaysa sa negosyo. Yun kung nais kong isilang ang baby ko ng malusog at buhay pa ako. Kung meron ngang himala. Ang sabi pa ni Kuya Simon, wag daw ako mag-isip ng mga bagay na ikakalala ng sitwasyon ko. Hindi ko naman gustong malaman ni Kuya na nag-aalala ako. Saka meron akong tiwala sa kanilang dalawa ni Gwen. Ngunit pakaramdam ko sinusuportahan lang nila ang pagiging duwag ko. Selfishness at kagustuhan ngang maisilang ang baby ko ng maayos. Sister Talia, may naghahanap sa'yo. Ang naghahanap na yun kung hindi si Gwen, si Kuya Simon. Kumuha muna ako ng ilan pang sariwang bulaklak para ibigay kung sino man ang bumibisita sa akin. Pagdating ko, narinig ko ang malumanay na boses ni Kuya Simon sa tuwing nakikipag-usap nga siya kay Mother Ada. Tuloy parang nakakabakla naman kung ibibigay ko itong bulaklak kay Kuya Simon. Ngunit kailangan niyang tanggapin ito. Pinaghirapan ko to. Kuya, hindi nga ako nagkamali. Lumingon sila sa akin at masaya akong lumapit para yakapin ito. Binigay ko sa kanyang bulaklak na bahagyang tumaas ang kilay niya. Hindi ito para sa iyo. Gusto ko sanang subukan nila itong bulaklak. Mabango siya at kakaibang kanyang amoy. Amuyin mo. At sana naman ang pang-amoy ko hindi yung halimuyak ng toxic daw. Simple lang ang amoy niya. Simpleng amoy na para sana sa project ko tungkol sa mga buntis. Tingnan mo, hindi ako naging sensitive sa amoy ng bulaklak. Hindi lahat ng buntis kagaya ng preferences mo, Talia. Sa bagay, may punto si Kuya Simon ngunit parang gusto ko pa rin i-push. Kung para lang sa mga buntis, ibig lang sabihin marami dapat na variety. E di mas maganda, hindi ba? Basta ang amoy ng bulaklak na ito'y gusto ko. Mother Ada, iikutin ko lang si Kuya Simon sa bakuran. Mabuti pa, hindi pa nga nagawa ni Dr. Simon na makapag-ikot-ikot dito. Walang nagawa si Kuya kundi paunlakan ako. Inikot-ikot ko siya sa buong bakuran. Tahimik talaga dito, Kuya Simon, at sa sobrang tahimik, ewan ko ba, nababagot ang buntis. Talia, hindi maiisipan ni Vladimir na mahanap ka niya dito. Hindi, tiwala lang. Gusto ko rin suportahan ang kagustuhan mo na makapaghanap ng himalang mabuhay kayong dalawa ng baby mo. Kaya mas makakabuting naririto ka, malayo sa gulo. Hindi nga ako makapaniwala na dito ako dadalhin ni Kuya Simon. Noong una akala ko nagbibiro lang siya. Pero heto ako ngayon. Halos 2 linggo na. Palagi naman kami bumibisita ni Gwen dito. May dahilan ka para i-look forward ang mga araw mo dito. Mamalay na lang natin na malaki ng tiyan mo at lumipas ang mga araw na hindi nga kami nag-alala na labis sa'yo. Kuya naman, saka-sakaling may hindi magandang mangyari sa'yo, kaagad naming malalaman. At kahit ano pang ginagawa ko, pupuntahan kita kaagad. Uwe, kahit nasa gitna ka ng operasyon? Bakit hindi? Ang bad naman ni Kuya. Siyempre dapat first come, first serve. Kamusta? Ano na bang balita sa paligid? Anong gusto mong malaman tungkol sa ex-husband mo? Nanunuya si Kuya Simon. Hindi ko pa nakukuha yung copy ng divorce paper namin. Hindi ko alam kung anong pinirmahan ko noong oras na yun. Hindi ko alam kung ano ang laman. Basta dala lang emosyon ko, kailangan ko yung pirmahan. Dapat lang na divorce paper yun, Talia. Naupo si Kuya sa may bench. Kaya naupo din ako. Dahil may kalokohan na ginagawa ang gago yun. Ang hilig niya makialam. Mga salitang palaisipan sa akin dahil magulo nga. Anong ibig sabihin ni Kuya Simon? Kalokohan? May kinalaman na naman ba sa akin, Kuya? Wag mo nang isipin. Inaayos ko na din ang lahat. Kuya, dahil napaangat ang paningin ko sa isang punong kahoy. Marunong ka bang umakyat? Parang ang sarap nun. Natatakam kong sabi na mas natatakam nga ako sa prutas kaysa malaman pa ang kalokohan ni Vladimir. Vladimir's POV. Master Vladimir,
Talaga bang tatanggihan niyong makipagkita sa Old Master Duralte? Tanong sa akin ni Secretary Philip habang nilalapag nga sa mesa kong ilang papeles. Tss, alam mo ba ang katotohanan ni Secretary Philip? Kaya wala tayong kailangang ipaliwanag sa aking ama. Kasalanan na niya yan kung maniniwala siya sa usap-usapan. Tss, nga pala, kamustang paghahanap kay Talia? Personal kong sinundan si Dr. Simon at kaibigan ni Madam Talia na si Dr. Gwen. Maingat ang dalawa. Maingat o hindi ka lang magaling, Secretary Philip? Pinag-iigihan ko, Master Vladimir. Kailangan ko lang ng sapat na oras. Kung naniniwala ka ngang walang namamagitan kay Simon at Talia, fine. Kailangan ko atang bigyan ng oras si Talia since nga napakagulo ng mga nagdaang pangyayari. Oo, Master Vladimir. Sa tingin ko, kailangan nyo na munang bigyan ng panahong mapag-isa si Miss Talia nang walang ahas. Pero kapag nalaman ko ng mali itong ginagawa ko, makakatikim ka sa akin. Tss. Napatango sa Secretary Philip at parang hindi siya nabahala sa sinabi ko. Kampante at alam ang kanyang sinasabi. Nga pala, Master Vladimir, may ipinapaabot si Miss Rebecca. Nais daw kayong makasalo ng pamilyang Buenavista mamayang hapunan. Pupunta po ba kayo? Natigilan ako sa aking ginagawa at umangat ng tuluyan ang paningin ko kay Secretary Philip. Anong sa tingin mong kailangan ko bang pumunta? Ang tanong na yon ay hindi para kay Philip kung hindi sa sarili ko. Dahil nga, inaayos namin ang problema ng negosyo ni Talia nang lihim na hindi malalaman ni Rebecca at kung sino mang nguso ng tapat kay Rebecca. Ay kailangan ko ng oras sa aking opisina. Objective ko din na sundin ang sinabi sa akin ni Talia noon. Kailangan kong kilalanin si Rebecca. Pupunta ako at nais ding malaman ni Miss Rebecca kung kailan niya mabibisita sa Duralte Manor ang kanyang anak. Ngumisi ako, sabay umiling. Hindi pa rin ako naniniwalang hindi niya sinaktan si Thomas. Kung si Talia may gawa, meron naman dahilan upang gawin yun. Pero ni minsan, nilamok hindi niya kayang manakit. Sa tuwing nadaratnan ko nga may nangyayaring gulo sa pagitan ni Rebecca at Talia, ang pinapakita ni Rebecca ay sobra-sobra. Kaya naman hindi ako nakakapag-isip masyado. Kaagad kong sinasabi na sinaktan nga ni Talia si Rebecca. Ngunit ngayon, mas mabuting ang ilayo muna si Talia kay Rebecca. Kung hindi mahanap-hanap ni Secretary Philip si Talia, ibig lang sabihin kung hinahanap din ito ni Rebecca, hindi rin ito matatagpuan. Ito ang pagkakataon na makikilala ko nga kung sino ba ang magaling na artista. Alam mong hindi kami hiwalay ni Talia. Tingnan mo mamaya, Secretary Philip, kung gaano kasayang si Rebecca kahit hindi ko kasama ang kanyang anak. Hindi nga sinabi sa pagyaya niya na kung isasama ba si Thomas, hindi ba? Napatango sa Secretary Philip. Iniisip ko kung anong klaseng family dinner yan kung hindi isasama si Thomas. Rebecca's POV. Hindi niyo pa rin mahanap-hanap kung saan tinatago ni Kuya Simon niya si Talia? Gigil kong harap sa 5 katao na kinuha ko at pinamunuan ni Romulo. Masyadong magaling ang kapatid mong si Simon. Pero bakit hindi naghinala na hindi ka naman talaga anak ng mag-asawang Buenavista? Bata pa atang isipan na pinagbubuntis ka ng nanay mo. Huwag mo iniibang usapan na Romulo. Ang hihina niyo? Tigil, Rebecca. Inunahan na nga kita ng mahinayang kapatid mo. Tsamba lang niya ngayon ito kung saan nga itinago ni Simon na yan ang babaeng yun. Kapag hindi niyo pa yan nahanap si Talia, malilinti ka na kayo sa akin. Kailangan nang mawala na siya sa mundong ito. Kung hindi ang mga pinaghirapan ko, mawawala lang ito na parang bula. Chillax. Gagawin namin ang lahat dahil alam namin ang ibibigay mo sa amin. Relax lang, Rebecca. Mahanap din namin si Talia. Ang amin lang ngayon, bigyan mo kami ng pera. Alam mo ng lalaki may kinahihiligan. Tss, mga babaero at lasinggero. Higit pa doon. Tss. At inis ko nga itinapon sa mukha ni Romulo ang ATM card ko. Ibalik mo yan sa akin bukas. Bakit hindi mamayang gabi? Tss. Abala ko mamayang gabi. May dinner date kami ni Vladimir. Di magtatagal ako ng pinakamayamang babae sa bansang ito. Tsupi! Na siyang ikinasara ko na nga ng bintana at inutusan na ng driver na umalis kaagad sa lugar na yun. Hindi na babagay ang isang katulad ko sa pipitsuging tirahan ni Romulo. Ang kapal na mukha niya na umamin sa akin na may nararamdaman siya sa akin. Well, hindi mababang standard ko. Humanap siya na nararapat sa kanya. Aanhin kong tunay na pag-ibig niya kung hindi naman ako mapapakain nito. Pagdating ko sa bahay namin sa mansyon ng mga Buenavista, sinalubong ako ng katiwala. Nakahanda na bang lahat para sa dinner date namin ni Vladimir? Akala namin Madam Rebecca, family dinner. Ngumiti ako dito. Ang bubita, gusto mo bang matanggal sa trabaho mo? Ipinarating lang namin kay Vladimir na family date para pumunta siya dito. Alam nila mami at daddy ang tungkol sa plano kong ito. Suportado nila.
Kaya ihanda niyo ang rooftop para romantic ang dinner date namin ni Vladimir. Nga pala, pati rin ang silid ko. Saka itong wine na ito, ibibigay niyo ito kay Vladimir. Sa kanya lang at iba sa akin. Naunawaan niyo ba? Napatango sila. Ang pinakaayaw ko sa lahat yung mga bobo. Kaya kung nais niyo manatili sa inyong mga trabaho, ayusin yung mga ginagawa niyo. Dumoble naman ang pananabik ko na natanggap ko na ang tugon ni Secretary Philip. Pupunta nga dito si Vladimir. Hindi ko sasayangin ang pagkakataon na ito na walang mangyari sa aming dalawa ni Vladimir. Kailangan ko mabuntis para mawala na sa landas namin si Thomas. Malay natin magkasakit na naman ang sakitin na yun at ako na naman ang punteriyahin na makuna ng dugo. Tapos meron pang tsansa na malaman ni Vladimir ang totoo kung mananatili nga si Thomas. Katulad ng kanyang ina, mamamatay din siya. Vladimir's POV. Master Vladimir, late na kayo sa family dinner nyo kasama ang pamilyang Buenavista. Umangat ang paningin ko kay Secretary Philip. Napatitig nga ako sa orasan, saka ngumising. Nakahanda na ang damit nyo, Master Vladimir. Si Miss Rebecca mismo nagpadala nito. No, okay. My suit I am wearing is fine. Dalhin mo yan at ibabalik natin. Sino ba si Rebecca upang ipaghanda niya ako ng damit? Tss. At habang nasa loob nga ng sasakyan, tinawagan ko ang butler sa Doralte Manor. Sinabi naman na tulog na ito at naging maayos naman ang araw nito. Diyan ako uuwi mamayang gabi. Sunday bukas at may pupuntahan kami. Iahanda akong silid niyo, Master Vladimir. Saka sakto lang na nasa harapan na nga kami ng Buenavista Mansion. Kaagad kami sinalubong ng ilang tauhan na nakahilera. At sa may pintuan, masaya nakangiti si Rebecca. Hindi na nakapaghintay na makalapit ako. Siya na ang sumalubong sa akin. Kala ko hindi ka na darating. Pero alam ko meron kang isang salita. Ang pangako ay pangako na kailangan to pa rin. Kaya nga ako nandito, hindi ba Rebecca? Akto niyang aabutin ng kamay ko para nga yakapin ata ang braso ko. Ngunit iniwasan ko. Heto palang tanyag na mansyon ng mga Buenavista. Walang-wala ito sa Manor at mansyon mo, Vladimir. Tuloy ka. Nauna akong pumasok since nga niyaya niya ako. Nang makapasok, sa totoo lang kararating ko palang ngunit gusto ko nang matapos ito at umuwi. Nagumpisa na ba kayong kumain? Pasensya na kung nahuli akong dumating. Hindi pa kami kumakain. Hinihintay ka namin. Minsan na ako nakapasok sa pamamahay na ito, kaya alam ko kung nasaan ang hapagkainan. Nang pinigilan akong pumunta doon ni Rebecca. Mali ba ako? Sa pagkakaalam ko sa direksyon na itong hapagkainan ng pamilyang Buenavista. Sinabi mo sa sekretarya ko, isang family dinner ang pupuntahan ko dito, hindi ba? Para na rin makilala ko mga magulang mo. At kung anong klaseng pamilyang meron ka, Rebecca. Isa naman talaga itong family dinner, kaya lang wala si Mami. Hanggang ngayon nasa ospital pa rin siya. Si Daddy naman hindi maiwan-iwan si Mami. Pero masasabi pa rin na family dinner ito dahil nariyan ikaw, Vladimir, at ako. Mula nang magkahiwalay kayo, di ba ni Talia, isa na tayong pamilya? Bubuo tayo ng pamilya, hindi ba, Vladimir? Ngumisi ako sa kanya, napailing. Nandito ako para makuha na rin ang opportunity na kausapin ang daddy mo. Meron akong business proposal sa kanya. Secretary Philip, maaga ako ngayong uuwi sa Manor. Iparating mo sa butler. Vladimir! Hawak ni Rebecca sa kamay ko. Kahit nga hiwalay na kayo ni Talia, sana mali itong pakaramdam ko. Bakit parang lumalalang iniiwasan mo ko? Mali ka nga. Masyado lang akong abala sa kumpanya, Rebecca. Nga pala, sa susunod na linggo, bibigyan kita ng buong linggo na sumama sa akin. To unwind. Anong sa tingin mo? Kaagad naman sumiglang mukha ni Rebecca na marinig yun. Kaya inaasahan ko na sasang-ayon siya. Gusto ko niyan, Vladimir. Sa totoo lang nitong nakaraan na linggo, ang dami ko din ginawa sa ospital. Gusto ko mandalawin si Thomas pero hindi ko magawa. Dahil nga si Mami nasa hospital at yung trabaho ko pa bilang isang doktor. Napatango ako. Then see you next week. Umaasa ako, Vladimir. At binitawan nitong braso ko. Sa kagustuhan ko nga makaalis ka agad. Kahit lumingon kay Rebecca hindi ko na nagawa. Sumang-ayon lamang ako sa family dinner na ito para makausap si Mr. Gardo. Ukol na din sa ginawa nitong paninira sa negosyong tinatayo ni Talia. Si Mr. Gardo Buenavista ay isang sikat na tagagawa ng mga mamahaling pabango sa buong mundo. Nanggaling sa pamilya na pabango ang siyang kabuhayan, nagtataka nga ako na sa dugo ni Talia mahilig din pala itong gumawa ng pabango. Malaki ang potensyal ni Talia, hindi lang sa pagtimpla ng pabango, pati na rin sa pagdedesenyo ng mga alahas. Napamulat ako bigla, ang mag-asawang Buenavista, sila bang hinahangaan ni Talia? Ginagaya ba niyang mga ito? Napailing na lamang ako. Ano bang iniisip ko?
Si Talia ay may connection sa mag-asawang Benavista? Nagpapatawa ata ako. Pagdating ko sa Doralte Manor, natural na nagpapahinga ng Old Master Doralte. Sinalubong ako ng butler at nagkamali ako sa inaakala ko. Master Vladimir, inaasahan ng Old Master Doralte ang pagdating niyo. Hinihintay niya kayo sa kanyang silid. Tss, at paanong nakarating sa aking ama na uuwi ako ngayon dito? Ang mukha na matandang butler hindi alam ang isasagot, kaya naman dumiretso na lamang ako sa silid ng aking ama. Kumain na bang Old Master Doralte ng kanyang hapunan? Hindi pa, Master Vladimir. Ipaghandaan niyo kami, sasaluhan ko siya sa kanyang silid. Masusunod, Master Vladimir. At pagpasok ko sa kanyang silid, isang nagmamagaling ang sumalubong sa aking paningin. Wala ito sa kanyang higaan kung hindi nasa paborito niyang upuan. May binabasang libro. Hanggang sa naramdaman niyang presensya ko. Sa wakas, hinarap mo din ako. Hindi niya ako tinititigan kung hindi patuloy na nakatitig sa binabasa niya. Naupo na lamang ako sa sofa at huminga ng malalim. Bala ko sanang hindi ka harapin, ngunit nalaman ko na hindi ka pa kumakain. At ano naman ang ikinakabahala na isang dakilang Vladimir Doralte na marunong na sumuway sa sinasabi ng kanya ama? Tss, pagbalik ta rin ng mundo, walang pinagbago, ama ko pa rin kayo. Kumain kayo ng maayos kung yun ang nais niyong makita ang apo niyo kay Talia. Natigilan ito sa ginagawa niya, pero bahagyang umangat lang ang paningin niya sa akin. Hindi ba naghiwalay na kayong dalawa? 2 linggo na nakakaraan. Ano bang aasahan ko? Nakikita mo sa akin kaya sinuway mo ako nang malapit na akong sunduin ni kamatayan? Tss, hindi ako basta-basta lang susuko sa inyong dalawa ni Talia. Vladimir Doralte, sa sinabi niya doon ako napangiti sa kanya. Huwag nga kayong sumuko, yan ang nais ko marinig. Sa malalagot ako sa mama mo kapag hinayaan ko lang ang tungkol sa bagay na yan. Si Mami? At dumako ang paningin ko sa napakalaking larawan ng aking ama sa silid niya. Alam niyo na ba kung sinong bumaril sa kanya? Kamustang usad ng mabagal na investigation niyo? Hindi mabagal, Vladimir Doralte. Dahil kung mabagal, lahat ng nasa investigation ay wala ng mga ulo yan. Nagkataon lang na magaling ang pumatay sa mami mo. Isa din yan kung bakit hindi pa ako maaaring lumisan sa mundong ito. Saka ang bata ko pa sa lagay na ito para sumuko. Inaasam ko pang ang maabutan ng apo ko sa tuhod. Ngunit kikilalanin ko lang na apo ko ang isang bata kung nanggaling siya sa una mong pinakasalan. Di ba kayo ang dahilan kung bakit nagkaroon ako ng first marriage? Tss, Vladimir Doralte, huwag mo akong gawing tanga. Alam ko ang lahat ng kalokohan mo. Natural na isa kang Doralte. Dahil kung ayaw mo, walang sino man na makakapilit sa'yo. Kung gusto mo, gagawin mo ang lahat at hindi ka susuko na hindi mo ito makukuha. Dugo ng Doralte ang dumadaloy sa'yo. Kaya kilalang kilala kong kilos mo. Si Talia kung saan man siya nagmunang pamilya, nakita ko sa iyong mga mata na gusto mo siya. Hindi mo yun may tatanggi sa akin. Ngumisi ako. Ngayon sabihin mo sa akin kung peke lang nangyayari sa inyo ni Talia. Shh! Hindi mo na talaga maaabutan ng apo mo sa tuhod kapag pinagpatuloy mo yan. Hindi ko inaasahan ng isang dakilang Daniel Doralte ang seseryoso dahil sa daughter-in-law niya. Walang sino man ang maaaring sumira ng kasal niyong dalawa. Talaga, walang sino man. Kumain na tayo, nagugutom na din ako. Matagal na din noong huli kitang nakasama sa pagkain na tayong dalawa lang. Sa may anak akong bigla na lang sumusulpot kung naisin niya. Swail. Nagugutom na nga rin ako. Talia's POV. Linggo na naman at ang mga tao nagtitipon-tipon na sa labasan ng simbahan. Nasa likuran lang ang kumbento kaya katulad na nagdaang linggo, nandito na din naman ako bakit hindi ako sumabay. Kaya naman habang naglalakad kami ng ilang madre papunta sa simbahan, may tumawag sa kasamahan ko. Sister, marami nga pala sa choir natin ang absent ngayon. Mamayang hapon sila makakapagsimba dahil may mahalaga silang gagawin sa bayan. Hindi matutuwa nito si Father Juan kung mahina ang maririnig niya. Huwag kang mag-alala, sasabay kami. Sagot naman ni Sister. At hindi ako nag-alintana na sumunod sa usapan. Sasabay din ako. Salamat naman, marami pa rin tayo. Siguradong hindi nito tatamlayin si Father Juan sa kanyang sermon. Sumama nga ako sa grupo ng choir at saka ng bahagi ang kanilang magiging upuan. Medyo pansin ng mga magsisimba, ngunit sa tingin ko naman walang makakapansin sa akin. Wala nga sa kumbentong nakakakilala sa akin. Si Kuya Simon talaga alam kung paano ako iiwas kay Vladimir Doralte at sa mundo na hindi ko alam kung bakit pakaramdam ko, nanganganib ako ng husto. Vladimir's POV. Paglabas ko sa silid, sinalubong ako ni Secretary Philip. Nakahanda na Master Vladimir ang sasakyan, pati rin ang security sa simbahan. Hindi tayo magsisimba sa may katedral. Magsisimba tayo sa simbahan na sinasabi ng Old Master Doralte. Sa doon daw niya nakilala ang dating Madam Doralte.
Sasama siya ngayon kaya inaasahan ko na magiging maayos ang lahat. Ngunit ang mukha ni Secretary Philip ay walang maayos sa sinabi ko dahil siguro madodoble ang kanyang trabaho. Wala siyang magagawa sa dami na naging sekretarya ko. Ang nakababata ko nakasama sa manor na ito ang siya palang magtatagal na magiging executive secretary ko. So far, maayos naman niyang ginagawa ang kanyang trabaho. Napalingon kami nang bumaba nga si Thomas sa hagdan. Binati ako nito na isang nahihiyang ngiti at pilit pa nga yun. Ganito siya dahil sa oras kong binibigay sa kanya. Ngunit ni minsan he never demands an attention. Hindi tulad ng kanyang ina na palaging siyang idinadahilan. Ngumiti ako sa kanya. Bigla nga siya natigilan. Come to my boy. Mga mata nito hindi makapaniwala sa kanya narinig. Pero lumapit nga siya sa akin at naupo ako para maging kapantay ko siya. Saka inayos ang kwelyo nito. Did you miss your mom? Ewan, yun lang ang itatanong ko sa kanya since nga matagal na silang hindi nakikita. Ngunit nagulat ako sa tugon ni Thomas. No. Mga mata niya, malungkot sa tinanong ko sa kanya. She hurt me? Ang peklat sa kanyang muka na kailangan pang isailalim sa therapy para mawala yun ay parang alaala din sa kanya kung anong ginawa sa kanya ni Rebecca. Nadidismaya din ako. Hindi ko alam kung sino nagsasabi ng totoo dahil hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na masasaktan ni Rebecca ang kanyang sariling anak. Shh! It's accident for sure. Mawawala din yan. At kapag nawala yan, I hope na mapatawad mo na si Mami. Why did she harm me? Halos matunaw ang puso ko nang marinig kong tanong niyang ito. Nakakalungkot man, wala akong makuhang sagot para sa kanya kung hindi. Coincidental turns to unexpected, then an accident. Malumani siyang napatango. Hindi ka ba natutuwa na lalabas tayo ngayon? I do. Then give me 5. Ngumiti na ito at binigyan niya ako ng high 5. Isang bata ng mga hindi maaring manatili ang hindi magandang alaala sa kanyang isipan. Katulad na lang ng nangyayari noon sa akin. Kita ng mga mata ko kung paano tinamaan ng balang aking ina. Napabuntong hininga ako. Thomas Doralte, titig ko sa kanyang mga mata. Maaari mo bang ipangako sa akin? Dahil ayokong lumaki siyang kagaya ko. Kumukubli parati ang kalungkutan noon sa akin. Halos sinayang kong aking kabataan dahil lamang sa trahedyang ito. Yes, Daddy. Trust me, hindi yung sinasadya ni Mami. Aksidente lang yun. Isang bangungot na kailangang kalimutan. I want you to be happy so stop thinking about it. Tell me, mapapatawad mo ba si Mami? I do, but I know you don't love her. That matter is just between me and your mom. Ang importante maging masaya ka, Thomas Doralte. How I wish your legal wife is my real mom. You love her dearly. Ngumiti ako dito at bahagyang ginulong buhok. Come on boy, I don't want you being emotional. Stop it already. Talia's POV. Bakit parang kinakabahan ako? Bigla na lang akong kinabahan na hindi ko alam kung ano ang dahilan. Dahil nandito ako sa spot na ito, may mapapalingon sa akin kahit anong oras. Sanay naman akong titigan ng mga tao. Huminga ako ng malalim. Relax lang Talia. Imbis na makatulong ka, hindi. Bakit ka ba kasi kinakabahan? Kakanta ka lang naman, hindi ba hilig mo rin kumanta? Habang tumatagal nga, napupuno ng mga tao ang simbahan. 2 linggo na nakalipas na matapos ang Pasko, pero marami pa rin talaga nagsisimba sa simbahang ito. Sister Talia, may problema ka ba? Pinagpapawisan ka ng husto. Kahit nga malamig naman ang paligid, bigyan niyo na nga ng tubig si Sister Talia. Utos dito sa mga kasamahan, wala kaming dalang tubig na kalimutan namin. Babalikan ko lang. Ako na pong bahala. Siguro nauuhaw lang talaga ata ako. Anumang scientific reason hindi ko alam kung saan ako nakuha. Ang idadahilan ko, hindi lang talaga ako mapakali. First time itong nangyari sa akin. Lumabas nga ako saglit sa simbahan para kunin yung isang box ng mineral water. Diretso sana ako pupunta sa kumbento nang biglang natigilan ako at lumingon ulit sa dinaanan ng aking paningin. Ang simbahan, bakit pinapaligiran ng mga tauhan ng pamilyang Doralte? Bago pa man nila ako makilala kaagad kung iniyuko ang aking muka. Pero isang malakas na busina na sasakyan ang biglang nagpaangat ng aking paningin. Puso ko malalaglag sa takot. Ang baby ko. Diyos ko po, hindi ko ito gusto. Muntikan na pero kaagad naman napapareno ng sasakyan. Lumabas ang lulan at kaagad akong pinuntahan. Ayos lang ba kayo, miss? Huminga ako ng malalim bago ko binuksan ang aking mga mata. Magiging ayos din ako. Sagot ko na hindi ko pa hinaharap kung sino man ang kausap ko. Ngunit natigilan ako. Pamilyar ang kanyang boses at nang umangat ang paningin ko, siya rin ay nagulat. Secretary Philip, Madam Doralte.
Ano kayang mangyayari ngayong nasa isang lugar lang si Talia at Vladimir? Makita na kaya siya ng asawa? Ano ang gagawin ni Talia pagkakita niya kay Secretary Philip? Malaman kaya niya na legal pa rin siyang asawa ni Vladimir? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.